Naitaboy na umano ng PCG at Philippine Air Force sa mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Pinapantayan ng maritime at aerial assets ng Armed Forces of the Philippines. Heto na nga mga kabayan, tatlong naglalakihang barko ng Chinese Navy na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, pinasabog di umano ng Amerika. Bukod dito, binomba pa nga ng US B-1 bomber ang mga pasaway at mga illegal na fishing boat ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Bakit nga ba nagsagawa ng pag-atake ang US Air Force at ano nga ba ang magiging epekto nito sa Indo-Pacific region? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at ng Amerika. Kamakailan nga lamang ay nagbanta pa ang People's Republic of China na handa nitong harapin ang Estados Unidos sa kahit anong uri ng digmaan. Ang sagot naman ng Amerika, United States is ready to go to war with China. Mga kabayan, nagsagawa ng sanib-puwersang joint military drills ang mga bansang China, Russia at Iran noong March 10, 2025. Ang military exercises na ito ay naganap sa Gulf of Oman at naglalayong mas palakasin pa ang military ties sa pagitan ng tatlong mga bansang ito at upang mas patibayin pa nga ang regional security cooperation sa bahaging ito ng gitnang silangan. Binansagan ng military drills na ito bilang Security Belt 2025 kung saan nagkaroon ng mga maritime attack simulation, joint search and rescue operations at iba pang mga aktibidad sa Chabahar Port sa Iran. Nagpadala ng stealth missile corvette at mga patrol ship ang Iran sa military drills na ito habang sinasabing nasa 15 combat ship, mga support vessels, gunboats at helicopters ang ipinadala naman ng bansang Russia. Samantala, ipinadala ng Chinese military ang kanilang Type 052D guided missile destroyer Bao-2 at ang supply ship Goyuhu mula sa 47th Naval Escort Task Force. Minaliit naman ni US President Donald Trump ang hakbang na ito ng magkakaalyadong bansang China, Russia at Iran at sinabi na mas malakas pa rin ang Amerika kahit pa nga magtulong-tulong ang tatlong mga bansang ito. China and Iran are doing military exercises together. Does that concern you? No, not at all. Not at all. Why not? Because we're stronger than all of them. We have more power than all of them. I rebuilt the military. Unfortunately, Biden did nothing with it, but I rebuilt the military. But we don't want to even talk about that. Sa kasalukuyan ay nananatili pa rin mga kabayan ang presensya ng Amerika sa gitnang silangan kung saan nakadeploy nga rito ang US 5th Fleet na nakabase malapit sa bansang Bahrain. Sa nakalipas na mga araw, mas lalo namang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika dahil pa rin sa usapin ng nuclear program. Dito nga mga kabayan ay nireject ng Tehran ang negosasyon na iniaalok ng Estados Unidos at ayon sa Iran ay under pressure at intimidation daw ito. Ayon naman sa Amerika, malaki ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagpapalawak ng nuclear capability ng Iran ay konektado sa pagbuo nga nito ng nuclear weapons. Gate naman ng Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi, hinding-hindi ikukonsidera ng kanilang bansa na gawing weapons of mass destruction ang nuclear program na ito. Samantala, naghahamon na ng digmaan ang China at Estados Unidos. Ayon sa China, nakahanda silang labanan hanggang dulo at handa nga sila sa kahit anong uri ng digmaan laban sa Amerika. Ito nga ay matapos ang pagpataw ng 20% na taripa sa utos ni US President Donald Trump sa lahat ng mga Chinese-made products na papasok sa Estados Unidos. Bilang sagot naman ng Amerika sa mga bantang ito ng China, sinabi ni Pentagon Chief at US Defense Secretary Pete Hegseth na nakahanda rin ng Amerika sa kahit anong uri ng digmaan na gugustuhin ng China. Ayon sa kalihim, patuloy ang ginagawang paghahanda at pagpapalakas ng US military laban sa anumang banta at panganib. Binigyang din ito na kung sino man daw ang nagnanais ng kapayapaan ay dapat na maging handa rin ito sa isang digmaan.
Gayunpaman, sinabi rin ni Hegseth na handa ang Trump administration na ipagpatuloy ang magandang relasyon nito kay Chinese President Xi Jinping para sa isang historic peace and historic opportunities kung gugustuhin nga raw ito ng komunistang bansa. So sa hindi nga daw inaasahang pagkakataon ay nagsagawa ng matinding pag-atake ang US B-1 bomber kung saan nagawa nitong wasaki ng 3 barkong pangdigma ng People's Liberation Army Navy ng China. At aabot pa nga daw sa 15 fishing boats ang pinasabog din. Ito yung mga illegal na nananatili sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang military actions na ito mula daw sa Estados Unidos ay talaga namang nagpapakita ng paglala ng tensyon sa pagitan ng China, Amerika at maging mga regional allies nito sa Indo-Pacific region, partikular na nga ang Republika ng Pilipinas. Ayon sa mga nauna daw na reports ay nag-deploy ng multiple B-1B Lancer ang US Air Force. Ito ay isang long-range supersonic bomber na may kakayahang magsagawa ng mga precision strikes sa mga targets nito. Dito nga inatake di umano ng mga American forces ang 3 Chinese naval vessels na di umano ay agresibong nag-ooperate sa loob mismo ng Philippine territorial waters, kasama pa ang mga fishing boats na nagsasagawa naman ng maritime militia operations. Ang pagkatang ito daw mga kabayan ay sa kabila ng mga nagaganap na Chinese incursions o military drill sa bahagi ng WPS na nire-recognize maging na international community na talaga namang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 5 rockets ang sinasabing pinakawala ng US Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ilan daw ng mga legitimate sources, posible raw na retaliation ang mga pag-ataking ito dahil nga sa mga nakalipas na confrontation sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Coast Guard na palagian nga nagkakaroon ng girian sa bahaging ito ng rehiyon. Marami ang mga naniniwala na pagbabago na raw ito sa mga pulisiya ng US-Philippine Alliance pagdating sa usapin ng Chinese aggression na maaari na daw humantong sa mas malaki at mas malalang military confrontation. Samantala, mariin naman daw na kinondena ng Beijing ang isinagawang ito na pag-atake ng US-Philippine Alliance sa kanilang mga naval assets at tinawag nga raw itong isang uri ng act of war at agad na nagpahayag na magsasagawa raw sila ng mga paghihiganti sa mga aksyon na ito ng Pilipinas at Amerika. Ayon pa nga raw sa report ay nag-mobilize na rin ang mga Chinese military ng kanilang military assets para sa sinasabing response mula sa China na maaari nga raw mauwi sa pag-escalate ng gulo sa bahaging ito ng Southeast Asia. Nakamonitor naman ang global community hinggil nga sa mga kaganapang ito. Kakayanin pa ba ito ng diplomatikong pag-uusap o tuluyan na nga daw bang mauuwi sa malawakang digmaan ang mga aksyon na ito ng magkabilang panig? Sa mga nakalipas nga raw na mga araw ay magkasamang lumipad ang mga eroplanong pandigma ng US at Pilipinas patungo sa Scarborough Shoal kung saan nagsasagawa nga ito ng pagpapatrolya sa WPS. Ito nga raw ang kauna-unahang beses na nagsagawa ng ganitong hakbangin ang US-Philippine Alliance. Ayon pa nga sa mga opisyal ng Philippine government, ang isinagawang military exercise na ito gamit ang Philippine FA-50 fighter jet kasama ang US B-1 bomber sa WPS ay talaga namang ikinagalit daw ng China dahil mas pinapalala nga raw nito ang sitwasyon at maaari nitong ilagay sa panganib ang katahimikan sa buong Indo-Pacific region. Nakikipagsabuatan daw di umano ang Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para mag-organize ng mga joint patrols dahil sinasadya nitong magdasik ng kaguluhan sa disputed territory. Ayon pa nga sa Chinese spokesperson, nagsagawa ang Beijing ng kanilang sariling routine military patrol sa Scarborough Shoal at mananatili raw ang mga Chinese Air Force unit sa high alert para ipagtanggol di umano ang teritoryong bahagi ng China. So para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.